diretso na po tayo at alam po natin ang masyadong highly anticipated na magaganap po next week sa April 14 to be exact, Martes, ang pagbabalik po ng hearing ng House Committee on Justice patungkol po sa impeachment proceedings, ongoing impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Sara Duterte at inaasahan natin sa April 14 po ay yung pong mga pinapatawag po ay dadalo, magiging presensya doon sa hearing at sila po ay ito po sila ay pinadalhan na po ng imbitasyon, pinadalhan ng sabina at yung mga dokumento at sila po ito po ang inaasahan natin makikita natin sa Martes na nandoon po. Unang-una po ay sila Ramil Madriaga. Siya po ay pinayagan po. Korte po ang pumayag na siya po ay makadalo sa April 14 doon sa hearing ng House Committee on Justice. Binigyan po siya ng palugit ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Yan po ang time na siya po ay doon binigyan ng tawag dito ng permiso na mag-appearance doon sa House Committee on Justice sa Martes. Kaya inaasahan po natin ang ating mga mambabatas na magtatanong, mag-uusisa kay Ramil Madriaga ay gagawin po nila between the times of 8 and 8 a.m. to 5 p.m. Kasi yun lang po yung binigay na oras ng korte kung siya po ay nung payagan po siya na mag-appearance doon sa hearing. Susunod po ay pinapatawag din po si Cynthia Pantonal. Ito po yung abogado na pumunta po doon nung Nobyembre doon sa sa Bikutan. Siya po ay ang abogado ni Ramil Madriaga na nagpatotoo nung affidavit po niya. Ito pong abogado na to, si Attorney Cynthia Pantonal ay mismo po siya pumunta doon sa Bikutan para kunin po ang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga. At nandoon din po, pinatawag po sa hearing si Francis Edralin Lim, ang kinatawan ng Securities and Exchange Commission, SEC. Siya po ang chairman. Ito po ay patungkol sa mga dokumento regarding sa mga businesses, mga business permits ng mga sinasabing mga negosyo na mag-asawang Duterte Carpio. Yan po ay isa sa mga tatanungin sa kanya at saka hinihingan po siya ng mga datos regarding doon. Susunod po ay si State Auditor ng COA po, si Gloria Camora ay inibitahan po. So, inaasahan po natin siya na pumunta doon sa Martes at para matanong kung ano yun ang estado ng COA regarding sa Notice of Disallowance ng opisina ng Vice Presidente at ng DepEd. So, nandun din siya, pinapatawag po siya. Andun din po, pupunta po si Ombudsman Boying Rimulya. Inaasahan din po siya. Patungkol naman, ang dadalin po niya, patungkol sa SALN. Sinabina po ang SALN ni Vice President Sara Duterte pasimula po nung siya po ay pagpasok po niya sa gobyerno, sa local government 2007, I think yes, 2007 pa po. So doon magsisimula yung SALN at si Ombudsman Boying po ang magdadala ng mga dokumento at mga papeles na yun doon sa hearing. Susunod po ay si Dennis Mapa, inibitahan din po. Siya po ay ang National Statistician ng Philippine Statistic Agency, PSA. Sila po yung nagsusuri kung yung tao ay merong birth certificate, merong death certificate, may marriage certificate,
ito po yung nagpapatotoo, sila po yung sa population natin, sila po yung nagpapatotoo kung totoo kang tao. Kung meron kang meron kang identity na makikita doon sa National Statistics Office, NSO. So siya po ang magdadala po ng mga papeles or dokumento, ebidensya kung yung mga tao na tinatanong kung ito po, kagaya po ni Mary Grace Piatos, siya po ang pwedeng pagtanungan ng ating mga mambabatas kung totoo ba o anong to, asan to, saan nakatira, anong edad, kailan pinanganak o namatay na ba. Ito pong si Dennis Mapa ang makakasagot nun. Susunod po ay BIR Commissioner, pinapatawag din po si Charlito Mendoza. Naasahan po natin siya na darating BIR kasi patungkol din po to sa pera. Diba? Susunod po ay si Attorney Melvin Batibag, ang bagong tinalagan na NBI Director. Siya po ay pupunta din, patungkol din po ito doon sa grave threat na sinabi ni Vice President Sara Duterte na nangontrata siya ng mamatay tao para patayin ng presidente, ang First Lady at ang dating Speaker of the House. Meron ang dadalhin po, ang inaasahan natin dadalhin ni NBI Director Matibag ay yung mga dokumento, mga video evidence, mga kung ano-ano pa na ebidensya sa patungkol sa issue ng grave threat. Kasi nga po, humaharap din po ang Vice Presidente sa kaso ng inciting to sedition dahil sa kanyang sinabi. At last but not the least, ito po si Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Pinapatawa po siya dahil meron nga po siyang sinabi noong 2024 regarding sa mga envelope. Siya po ay dating undersecretary sa DepEd at naging din siya, HOPE, yung tinatawag na sa procurement, head of procurement agency. So, meron po siyang sinabi noong 2024, sinumpaan po niya yung salaysay na yon na about sa envelope na kanya pong niretract. Ngayon, bago lang nung March lang, niretract po niya na sabi niya hindi daw siya nabigyan ng envelope. So, siya po ay pwedeng isasalang talaga siguro siya sa hearing sa Martes. Kasi siya, participant siya sa gawing ganun. So, titingnan natin po, highly anticipated po ang mangyayaring hearing po sa Martes dahil hindi po binatawan ng TRO, Temporary Restraining Order, ang hearing na galing po sa Korte Suprema. Alam po natin na tumakbo ang kampo ni Sara Duterte doon sa Korte Suprema para tumakbo po siya doon para ipatigil at ipadismiss ang impeachment complaint laban sa kanya. Hindi ko po alam kung alam po ninyo mga kaibigan, ang usapin ng impeachment ay sole po na ginagawa function ng ating Kongreso. Ang Kongreso lang po, basta patungkol po sa impeachment ng isang impeachable official, ang Kongreso po ang nakatoka sa trabaho na yan. Hindi po dapat nakikialam ang judiciary, labas na kung ito po ay patungkol sa batas. At hindi po nakikialam ang executive dyan dahil hindi po nila trabaho yan ng executive. Mapakils po ang executive branch niyan. Hindi mo ba? So yan, hihintayin po natin. Ilang tulog na lang. Ngayon po ay Sabado, bukas, Sunday, tapos Monday, Tuesday po, alas 8 po. Nakatutok na po yan. Sigurado na po madami nakatutok sa Tuesday morning sa House Committee on Justice. So, abangan po natin yan next week, next Tuesday. So, excited po ang lahat. Ang hindi lang po excited ay mga Duterte supporters kasi ayaw nila na tinatanong si Sara Duterte. Hindi ko alam kung bakit ayaw nila
ipatanong. Ayaw nila ipaharap si Sara Duterte. Bakit ba? Bakit ba ninyo ayaw ba ninyo malaman ng katotohanan? Ganon. Dapat siguro nga ayaw nila malaman yung katotohanan kasi pag nalaman ng taong bayan, mga kaibigan, ng katotohanan, masisira po ang kanilang ilusyon na perpekto mamuno ang mga Duterte. Masisira po yun. At siguro yun po ang pinakakatakutan nila, na masira po yung ilusyon sa kanilang pag-iisip or yung kanilang pagtuo. Tawag ba doon sa Bisaya is yung kanilang paninindigan na yung sinusuportahan nila ay hindi kasing linis ng iniisip nila. Siguro yun na lang talaga po. Shout out sa lahat ng mga BMB family at Boss Nyolo. Yes, shout out. Thank you sa likes. So, sila po, ito po munang 9 na katao na to, yung inaasahan natin makikita sa Tuesday. At hintayin na lang po natin at panoorin, makinig. Kung kayo po ay interesado malaman ang katotohanan, manonood kayo, makikinig kayo, at intindihin ninyo ang inyong nakikita at naririnig. Sa Tuesday po. Next po natin na topic, DepEd. Punta tayo po sa DepEd. DepEd po, may official po na memorandum ang DepEd hinggil sa patungkol sa work from home arrangement tuwing Biyernes. DepEd po tayo DepEd. Tuwing Biyernes po para sa school-based personnel mula April 10 kahapon hanggang June 5, 2026 bilang bahagi ng pagtitipid sa enerhiya ng ahensya. Internal po ito sa Department of Education. Sa kanila po ito, sila po ang may inisyatibo nito ng work from home. So yung mga school-based personnel, sila po yung inuutusan mag-work from home kada Biyernes. Kasi po hindi yung mga eskwelahan po pag bakasyon po alam natin ngayon bakasyon na. Pero bakasyon sa mga estudyante. Pero yung mga teachers, hindi po totally lahat sila nagbabakasyon during the summer. Meron pa rin pong mga taga DepEd, may personnel pa po, may staff pa po na syempre nagme-maintain ng daily sa mga eskwelahan, daily operation sa eskwelahan. Siyempre po maintenance. Hindi po yan inaabandona ng staff ng DepEd yung mga schools. Kasi siyempre naalagaan yan din. May mga alangan naman pag walang eskwelahan, wala nang school, wala mga estudyante, abandonin na lang yung building, abandonin na lang yung mga equipment doon. Hindi po ganoon. Meron pong mga iwan pa rin ng mga teachers, mga staff, yung mga janitor, para pagbantayan at i-maintain ang pasilidad. Ganun po yon. Para pagbalik ng mga estudyante sa June, maayos pa rin po ang mga eskwelahan, di po ba? So ito pong memorandum na to ay para sa DepEd, para sa kanilang mga empleyado sa DepEd, kanilang mga kawani sa DepEd, sila po yung tinutukoy at nitong April 10 to June 5, 2026 na work from home kada Biyernes para makatipid. So meron silang ganyan measure within their department. So good job. Saka mainit talaga po ngayong panahon. Next, si Manny Pacquiao na lolo. Bago pong lolo si Manny Pacquiao, meron na po siyang apo, babae. At siya po ay naimbitahan sa UN, sa United Nations. Buti si Manny naimbitahan sa UN. Siya po ay nagbigay ng speech sa UN sa Sports for Youth Empowerment and Prevention of Violent Extremisms doon sa United Nations. Social, Manny. Good job, Manny. Sabi ni Manny,
Let us work together to strengthen the role of sports as a tool for peace, development, and prevention of violence and extremism. Yes, yun na nga. Kaya ngayon po summer, uso po yung mga sports related summer activities. Kagaya ng kung kayo po medyo maano sa buhay, medyo may kaya sa buhay. Usually ini-enroll po natin yung ating mga anak sa mga summer sports activities, swimming, taekwondo, boxing, yung ganon. Dito po sa Ormoc City, may mga ganyan pong measures. May po yung aming kongresista ngayon na si Congressman Richard Gomez, alam po namin lahat na napaka sports minded. So dito po sa Ormoc City ay madami pong mga ganyan na facilities para sa sports. Meron po dito yung facility na dedicated po sa fencing. Meron pong fencing dito. Meron pong fencing dito na parang building, fencing sa kanila. Opo. So, yun po. Wala tayong masasabi, mapipinta sa sinabi ni dating Senator Manny Pacquiao. Wala po tayong masasabi kasi tama naman siya. Tama po ito. Kung kaya po ninyo ma-encourage ang inyong mga anak na pumasok sa sports, kahit hindi na lang po physical sports, kahit mental sports po, maglaro ng chess, maglaro ng mga ganun, i-encourage po ninyo yung anak ninyo para malayo sa mga hindi dapat nilang ginagawa na hindi makakabuti sa kanilang kalusugan, hindi rin makakabuti sa kanilang mentalidad. So mabuti pa sports na lang na tingnan natin na kung kagaya ng tennis po. Yung sports po na para sa mga Pilipino, wag na po kung hindi po tayo matangkad, wag na po tayo maghangad na maging PBA player, ganun po ba, di ba? So kung tayo Pilipino, so kagaya ni piliin po natin yung mga sports na babagay din sa height po natin, sa general height ng mga Pilipino, kagaya ng tennis, kagaya ng gymnastics, yung mga ganun. Kagaya yun, di ba? So, yun din. So, wala tayong mapipinta sa sinabi ni Manny Pacquiao. Tama po siya. Kung pwede po ilayo natin ating mga anak, i-introduce sila sa sports para, sa ikabubuti na rin nila. Di ba? So, next. Sino ba to? Next po ay may si Miro yata, hindi ko ba sino to ba to, kalimutan ko tong I think this is nakalimutan ko kung sino tong na to. Yun, Miro Kimbo. Yes. Si Miro Kimbo po ito, Representative Miro Kimbo na husband. If I'm correct me if I'm wrong. Husband po ito ni Stella Kimbo. Correct ba? Yes, I believe so. So sabi niya, nanawagan po siya na imbestigahan umano ang posibleng sabwatan ng mga kumpanya ng langis ukol sa lingguhang fuel price adjustment. Tatalakayin na siya po ay House Committee on Ways and Means. Bilisan mo, sir. Bilisan mo yung hearing na yan kasi may lumabas po na balita kahapon pa or kanina na ito po ay magandang balita na magkakaroon po ng rollback. Magkakaroon po ng rollback next week. At ang rollback po is kung sa crudo is around 2-3 pesos, tapos sa gasolina 1 pesos. Pagpasalamat na lang po muna tayo sa ganyan kahit maliit lang, kung maliit, nalilitan. Pero sana po iyan na po ang simula ng pagpababa po ng presyo. Hindi po talaga kasi pwede bumagsak agad-agad. Paparating pa po, mga kaibigan, paparating pa po ang mga in-order ng ating gobyerno na crudo, langis, crudo, gasolina, galing sa ibang bansa. Sinasamantala po ang 2 weeks na, parang 2 weeks window, 2 weeks reprieve na pwede pong lumayag yung mga malalaking tanker doon sa Strait of Hormuz. Ngayong 2 weeks na window na to,
So, tayo po ay alam po namin na nag-order na ang ating gobyerno at dumadating na po kanina may dumating na 200,000, 300,000 barrels if I remember it kanina. Dumadating na po sila slowly, galing po sa Malaysia yun kanina. Dumadating na po. So, atin na lang intindihin na ito po mabilisan na po. Lahat na po ng, hindi lang po ang Pilipinas kasi ang nag-o-order at kung nag-aangkat ng crudo galing sa Middle East, madami pong mga bansa. Kaya we can imagine na napaka-busy po ang Strait of Hormuz ngayon dahil binigyan lang ng palugit ng 2 weeks na pwedeng lumayag doon na walang balakid. Kailangan lang sila mag-coordination para tuloy-tuloy ang daloy ng mga barko doon sa maliit na strait na yon. Imagine kay nag-scramble lahat ng dito sa ating rehiyon sa Asia na yung mga order sa Middle East ay lumusot na. So ngayon, sabihan natin si Representative Miro Kimbo, bilis-bilisan niya. Okay? Para naman na kung next week po ay magro-rollback ng presyo sa gasolina, sa crudo, sa langis, whatever sa ating mga gasolinahan, sana po tuloy-tuloy na yon. Sana next week another 2 pesos naman, sana next week para po by May, hopefully hopefully by May or June, at sana po ay tumigil na sila doon ng gera doon sa Middle East, bumalik na sa normal or sa dati yung mga binabayaran natin sa kada litro ng gasolina bago before nagkaroon ng gulo doon sa Iran dahil sa United States at saka sa Israel. Di po ba? So hintayin na lang natin at wag masyadong mareklamo. Di ba? So next, ito, my God. Hay nako, si Secretary John Vic Remulla. Hindi daw nila naabutan si Atong Ang. Sabi, isiniwalat the Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na muntik na umano nila daw na corner ng mga otoridad si Atong Ang nung Thursday, April 9. Ano ko ba sasabihin ito? Ano ba? Pwede bawas-bawasan na lang yung mga ganitong Sec John Vic, pwede bawas-bawasan yung ganitong mga pahayag. Huwag kang magpapahayag ng ganito kung hindi pala tapos yung trabaho. Tapusin mo muna yung trabaho, siguraduhin mo muna nakakuha na ninyo. Kasi yung mga ganito, sinasabi na hindi naabutan, parang it reflects badly sa ahensya na dinadala mo. Ibig sabihin, ikompetente kayo. Hindi ninyo nagagawa yung trabaho ninyo. Na nalusutan kayo. So, sana naman, I do not remember the former DILG Secretary Benhur Abalos saying something like this. Ay, sayang hindi namin nakuha. If I remember, nung panahon po ni dating DILG Secretary Benhur Abalos, pag meron pong operasyon, hindi po yan siya lumalabas unless natapos na po yung operasyon. Ang kaniyang press con po ay pinipresenta na niya kung sino yung suspect kasi nahuli na nila. Doon lang po siya talaga nag-official na nag-announce. Yung mga ganitong pasabi na ay sayang hindi namin nakuha naman.
it reflects badly on your image, on your ability. Your ability to dispense a job, to do an operation. Sayang hindi namin naabutan. Are you saying na inkompetente yung intelligence mo? Tapos sinabi po pa sa programa ng StoryCon sa News 1 na para mo sinasabi mo sa taong bayan na ay hindi namin nakuha, hehehe, nalusutan kami ni Atong Ang, wala na siya doon pagpunta namin. Remember, Secretary John Vic, ikaw ay alter ego ng presidente. You are an alter ego. If you display incompetence sa trabaho mo bilang DILG secretary, it reflects badly on the president. You have to execute it, and dapat yung execution mo ng trabaho mo, dapat maayos. Kasi yung galawan mo bilang DILG secretary ay galawan, ay isipin talaga ng mga tao, naggalawan ng presidente. So kung inkompetente ka, kung nalusun ka ni Atong Ang, ibig sabihin, nalusutan ng Atong Ang ang presidente. So this is, ewan ko. Hindi. Gwapo ka nga, Senator. Gwapo ka nga, gwapo ka nga, John Vic, pero, hindi nadadala yung kwagapuhan sa ganyan, itong klase na epal. No, sorry. Hindi, I'm not impressed. Nalusutan ka ni Atong Ang. And then you have this audacity to tell the public, ay nalusutan kami ni Atong Ang. Hindi namin siya, muntikan na namin siya nakuha. No, you do not announce the muntikans. You announce kung talagang when you already have him, you announce that. You do not announce muntikan. Ay, namuntikan, nalusutan kasi kami. No, you do not announce that to the public. You announce when you already have the person. You announce when you already have yung person na hinahanap ninyo, naaarestuhin ninyo. You do not say, ay, nalusutan kami naman eh. No, hindi ka pa pwede. No, hindi ka pa pwede po maging senador, Secretary John Vic, sorry. No. So next, okay, ito pa po mga kaibigan, isa pang Chavit Singson sabi, si Manong Chavit Singson sabi na ready na daw siya mag-submit ng affidavit niya sa Blue Ribbon Committee regarding sa flood control hearing. Manong Chavit, late ka na. Sana yung sinasabi mo na yan, sinabi mo ba na doon sa ICI pa? Nung meron pa pong ICI. Natapos na po yung trabaho ng ICI nung March 31. Di ba? Bakit hindi niyo sinabmit yan? Bakit doon pa kay Ping? Doon sa ICI mo sana sinabmit, matagal na po kahit pa nung una pang nag-start yung ICI, dapat pinangunahan na ni Chavit Singson na mag-submit na kung anong sasabit-sabit niya doon. Yung sa Blue Ribbon po, si Ping Lacson po yan. Ready to submit? I-submit mo na, matagal na eh. I-submit mo na. Hindi po ba tapos yung ninyo, yung script ninyo? Sa mga ganyan. Manong Chavit, nandun na po yung resulta ng investigasyon ng ICI sa DOJ at NBI. At saka sa Ombudsman. Nandun na. Ombudsman, DOJ. Nandoon na po yung mga ng ICI. So, yung affidavit mo na yan, ewan ko kung saan po yan pupunta. Kung tatanggapin ba yan ni Ping Lacson. I think tapos na po yung report din. If it's true, meron po kasi if it's true na tapos na po yung report ni Ping Lacson.
at kailangan na lang po ng mga signatures. Pero ang problema si Ping Lacson kasi hindi po pumipirma yung iba pa niyang mga kasamahan sa Senado sa kanyang report. Oh. So, ewan ko kung saan pupunta to si Chavit Singson na ready na siya, was ready to submit. Bakit mas ready ka? Dapat sinabit mo na doon pa. Kasi hindi na tapos hindi na ayos yung script last time, kaya ngayon ka lang ready. Manong naman eh. Tapos po, may plano po pong tumakbo ng pagka-senador itong si Manong Chavit Singson sa 2028 elections. Tatakbo siya na senador. Ewan ko. Ayusin mo yung mo. Ayusin mo ninyo yung script nyo sa 18 Marites. Kakulango.